Hello po. Kumusta po tayong lahat? To God be the glory po ulit. Hari nawa po lahat po kayo na madadaanan ulit ng bagong content ko na to, pinagpapala pa rin po tayong lahat ng dakilang Creator at ng kanyang bigatin Son. God bless each and every one of us. To God be the glory po ulit. So, part 2 po ito guys ng inumpisahan ko po na nandiyan na po few days ago. Nandiyan na po yung part 1 ko, yung intro ko ng WWTH Season 34. Maraming salamat po ulit. Kasi po nakakapagpatuloy pa rin po akong makagawa ng mga ganitong content na magti 3 years na po. Kay buti po ng Panginoon sa ating lahat. Pinagtatagpo-tagpo pa po tayo ng ating Panginoon na itinuturing niya sa kanyang banal na harapan at sa kanyang bugtong na anak bilang mga Kristiyano sa dispensation po natin na tahak natin ngayon. Ito pong content ko na to mga parang pwede nating sabihin guys na parang reposted ko rin. Parang pag-enhance ko lang po sa mga vital events na papasok talaga sa dispensation na nilalakaran na po natin guys. Tayo po pumapasok na talaga sa mga paparating na vital events ng mundong ito na pumapaloob po sa papasok na Great Tribulation. Kung hindi pa po natin masyadong napapagtuunan ng pansin ang papalapit na papasok na event talaga, na ang nangunguna po talaga yung bigla ang pagpili ng bugtong na anak ng dakila nating Creator. Sana po sa mga ginagawa kong ganitong content, pati po yung mga simpleng quotation ko dyan na mga biblically inspired quotation ko po na biblically verses sana po kahit katiting talaga nakakapagtawid po ako sa sino mang nakakakita ng content ko, sa lahat po ng nagpa-follow sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana po wag ninyong pagsawaan na tapusin ang mga ganito kong content. Ito naman po sa isang maliit na wisdom na ipinapahiram sa akin ng ating Panginoon. Sinisikat ko pa rin pong ipagpatuloy na ako'y makapagtawid ng katiting na motivation sa aking kapwa-tao. Sa mangilan-ngilan po talagang nagtatapos ng mga content ko at yung iba po ay nagbibigay pa ng puso. Ang Panginoon na po ang bahala magbalik sa inyo sa pagbibigay nyo sa akin ng panahon nyo na humigit kumulang 10 minuto. Sana po talaga makapagbukas pa po ako ng katiting na faith na dadagdag po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng makakakita at magtapos ng mga ganito kong content. To God be the glory po talaga guys. Sana po samahan niyo po ako sa pagninilay ko, sa pag-aalay ko sa ating Panginoon, sa pagtsatsaga ko pong makapagtawid ng maliit na wisdom na galing talaga sa banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Amen. So guys, sabi ko nga po sa inyo, ito po mga vital na mga pagno-notes ko sa mga bagong dokumentary o kahit pa po way back few years ago na dokumentary na lumalabas po sa iba-ibang platform. Kasi alam na naman po talaga natin lahat na tayo po talaga nakakakita na ng mga iba't ibang pangyayari sa palibot-libot ng buong mundong ito. Kaya marami na po talaga sa atin ang alerto. Marami na po talaga sa atin ang nakaabang sa mga milagrong gagawin ng ating Panginoon at ng kanyang bugtong na anak. Sa mangyayari nga pong papasok na rin po na millennial dispensation, yung pong tinatawag na 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kaabang-abang po yan guys. Pangarapin po natin ang pangarapin guys.
na tayong lahat ay mapapasama sa pipiliin ng ating Lord Jesus upang upang tayo ay makasama niya talaga sa paghahari niya ng 1,000 years. Kasi yan pong 1,000 years na yan, isang paghahari po yan na magiging kamay na bakal ng ating Lord Jesus. Siya po talagang magiging pinuno ng buong mundo. Kahit po marami pang mga taong kakalaban sa kanya, ang hindi maniniwala sa kanya sa paghahari niya ng 1,000 taon, kapag ka nga daw po hindi sumunod sa mga ipapatupad ng ating Lord Jesus, makakatikim po talaga ng hindi maganda, ng hindi kanais-nais na parusa. So, kaysa po pangarapin natin na tayo tumuligsa o sumuway sa mga mangyayaring mga patakaran ng ating Panginoong Hesus, pangarapin po natin tayo maging mabubuting tagasunod ng ating Lord Jesus. Kasi after po ng 1,000 years, ibibigay na po niya yung verdict. Mangyayari po ulit yung karugtong ng tribulation, yun na po yung matinding tribulation na ang mangunguna po sa lahat ng kakalaban sa ating Panginoong Hesus ay si Satan na po. So may mga tao pa rin po, milyon-milyon pa rin po ang mga taong kakalaban sa ating Panginoon. Pero po yun daw pong 1,000 years na yun ay isang mapayapang dispensation ng mundong ito. Kasi sa loob po ng 1,000 taon na yun ay nakatago po si Satan. So wala pong Satan na nandito sa loob ng millennial dispensation ng ating Lord Jesus. So kaabang-abang po mga mangyayari. Marami po akong idadagdag dito sa season ko na to na tuloy-tuloy po ang paggawa ko ng mga notes, guys. So abangan na lang po ninyo, guys. Harinawa po makapagbukas ako ng maliit na booster na dagdag pa po sa faith nating lahat. So sabi po dun sa dokumentaryong pinapanood ko guys, na tinatapos ko pa po, meron po talagang 3 major wars na nakapaloob sa Revelation na nakaabang-abang po, na hindi pa po talaga nangyayari, na kung sakasakali po na tayo'y maiiwan after the rapture ay makikita po natin itong 3 war na to. Ito po ay madalas nang binabanggit. Ito po ay binanggit na rin po ni Zechariah tsaka ni Ezekiel. So ito po yung una po dito, kapag binuksan daw po yung second seal na first half ng 7 years of tribulation, kasi parang 99.9 po ay talagang 7 years daw po talaga yung tribulation na yan. Kasi kinumpute po ng mga scholars na talagang nag-aaral sila ng theologies, na talagang may mga computation po silang ipinapakita na nagpapatunay na nandun po talaga kay Isaiah, kay Daniel, kay Zechariah, kay Ezekiel, ang computation po ng mangyayaring 3.5 years and another 3.5 years ng Great Tribulation. So yun daw pong second seal, kapag niloob na po ng Panginoong binuksan yun, mangyayari pong meron pong 90 to 99% na pamumunuan po talaga ng bansang Russia ang pagkakaroon ng tinatawag na World War III. Yun po yung matindi, guys. So yan po ay isa sa pinaka-vital na kasama po yan sa vital prophecies na hindi na po magtatagal ay mararanasan po talaga ng generation natin. So ang pangalawa po ay ang Battle of Armageddon. So ito po yung kasama din po ito sa vital prophecies ng Revelation. So ito pong Battle of Armageddon, pamumunuan po ito ng Antichrist, yung nga pong parang pinakakanang kamay ni Satan. Tapos yung pangatlo pa pong importanteng battle ay ang Gog and Magog, na si Satan din po ang mamumuno. Ito pong Gog and Magog, may mga notes na rin po ako, kaya lang di pa po kumpleto, guys. Abangan nyo po. I-explain ko rin po to sa abot ng maliit na wisdom na ipinapahiram sa akin. Sundan nyo pa po. To God be the glory po. Thank you po for watching, and God bless each and every one of us. Amen.